Ang mga pelikula at drama series na ating pinapanood ay higit pa sa simpleng libangan lang. May epekto ito sa pag-iisip, paniniwala at espiritual na buhay. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa American Psychological Association na nagsasabing ang paulit-ulit na exposure sa particular na tema sa media ay maaaring magdulot ng desensitization kung saan unti-unting nagiging normal sa atin ang mga ideyang pinapakita kahit pa ito'y salungat sa ating paniniwala. Madalas, hindi natin namamalayan na may mga aral at mensahe itong hindi naaayon sa salita ng Diyos. Paano natin malalaman kung ano ang makakabuti sa ating pananampalataya? Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Ito pa rin po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Yan, magandang araw muli sa ating mga kabataan. Ako po muli ang inyong kuyang host, Wilmer Strito. At ako po excited muli na talakayin ng isa na naman napakahalagang paksa. Paano nakakaapekto ang ating mga panoorin ng mga palabas sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Kasama pa rin po natin ang ating special na panauhin, si Ma'am Jazel Diaz. Pero para mas makilala po natin siya, ay panoorin po natin ang video na to. Si Jazel May Martinez Diaz ay kasalukuyang nagpupursue ng kanyang doctorate degree on Intercultural Studies. Ang main focus ng kanyang paglilingkod ay mga tao sa urban areas. Dati siyang professor sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at nagsilbi rin siya bilang youth pastor sa AUP Philippine International Church at sa Pasay Adventist Church. Sa loob ng 11 years niyang paglilingkod, she is always working with and for the youth. Madalas din siyang naiimbitahan bilang guest speaker sa mga event na pangkabataan at ang isa nga niyang temang tinalakay ay pinamagatang The Overcomers, Conquerors in the Digital World. Kasama siya, sama-sama rin tayong matuto sa kung paano mamumuhay ng may ganap na kasiyahan, pag-asa at pananagumpay sa panahong puno ng teknolohiya. Yan, so salamat muli sa pagpapa-unlock sa atin, Ma'am Jazel. Muli, isang masayang talakayan na naman ito. Meron ba kayong gustong sabihin sa ating mga viewers at listeners? Ayan, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa ang biyaya at pagpapala ng Diyos ang sumasa inyo. At sana po ay meron kayong matutunan sa ating programa ngayong umagang ito. So hello po sa inyo. Nawa ay kayo ay nasa mabuting kalagayan din naman. Yan. So, salamat ulit sa ating mga taga-subaybay at mga nanonood ngayon, naka-tune in sa Facebook page natin, Hope Channel North Philippines, at ganoon din sa Adventist World Radio Manila. Ganoon din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines pa rin po ang pangalan. At syempre, hindi rin natin kakalimutan ang mga nakatutok ngayon sa ating telebisyon, GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. Sa mga nakikinig naman po sa ating radio, AWR 89.1 FM. Kamusta po kayong lahat? Nawa po ay lahat kayo nakakaranas ng pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoon. At nawa ay kayo rin po ay mag-subscribe, mag-follow at i-like nyo na rin po at i-share ang ating pong live broadcast ngayon para mas marami po ang mabless at makinabang sa ating pong mga pag-uusapan sa mga oras na ito. Kung meron din po kayong mga tanong o kaya mga karagdagan, pwede po kayong mag-comment sa ating pong comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita po ninyo yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na Navigating Through Spiritual Battles in Drama Series and Movies. So kung sa tingin mong ikaw o ang kaibigan mo ay mas napapababad sa mga panoorin na kagaya nito, o kaya naman ikaw ay isang magulang na anak mo ay lalo rin na ay addict sa mga panoorin na yan, para sa iyo po ito. So, bago tayo magsimula, ay tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama na sa mga langit, Panginoon, kayo po ay patuloy na humihingi ng iyong paggabay, pangunguna at pakikisama sa aming po magiging discussion ngayon. Tunay nga na ang aming mga nakikita ay nakakapagbabago rin sa amin at nawa ay makita namin ang kahalagahan na maging matalino sa kung anong aming papanoorin upang magbigay rin naman ng luwalhati sa iyo. Nawa ay maging pagpapala ang aming magiging discussion ngayon sa lahat ng mga viewers namin at listeners. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, yan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong discussion na may kinalaman sa drama series at saka movies. Last time na pag-usapan na rin natin, no, yung
positive effects nito, negative effects nito, paano ito Totoo. makakaapekto sa ating Mm. iba't ibang aspeto ng ating buhay. Mhm. Pero ngayon naman ay kailangan nating itanong, bakit nga ba kailangan natin maging maingat sa mga pipiliin natin na mga panoorin? Big deal ba 'yun kung anong papanoorin ko? Gusto ko lang naman na ma-entertain, di ba? Totoo nga 'no, big deal nga ba kasi purpose lang naman talaga ng mga panoorin is to Mm. entertain, ganyan. Mm. Pero, kailangan maging maingat nga tayo kasi may mga effect talaga 'to sa buhay natin, ano? Mm. So, malaking bagay 'to na na maging maingat tayo kasi nga, naapektuhan yung isipan natin, yung damdamin natin, even yung faith natin, ano, yung pananampalataya natin. Mm. Sabi nga sa Matthew 6:22-23, yung mata ay ilawan ng katawan, kaya kung malinaw ang iyong paningin, maliliwanagan yung buo mong katawan. Ngunit kung masama yung paningin, madidiliman naman yung buo mong katawan. So Mm. imagine, kung ano yung nakikita ng mata natin, pinapasok natin sa isipan natin, sa pagkatao natin, then maapektuhan din yung ugali natin, yung Mm. karakter natin, yung paniniwala natin, ano? Kaya ganun na lang na kailangan maging maingat po tayo kung ano Mm. yung mga nakikita natin, narinig at the same time, ano? So ayon din sa 1 Corinthians 15:33, huwag tayong papadaya kasi yung masamang kasama ay sumisira ng mabuting ugali. Imagine, so sa kaparehong paraan, ang masamang media ay maaaring magpalambot ng ating paninindigan laban sa kasalanan at gawing normal yung mga bagay na hindi naman kaaya-aya sa Diyos, ano? Mm. Kaya mahalaga talaga na sinusuri natin yung panonood natin, hindi lang kasi neutral ang entertainment, ano? Lagi itong meron dala-dalang iba't ibang klaseng mensahe na madalas nakakasama sa ating paniniwala o sa pananampalataya po natin. Mm. Kaya ganun na lamang na we need to be very careful about So it. parang hindi lang pala siya para sa entertainment, kundi Mhm. habang kung anong pinapasok natin sa ating mga mata, Mhm. pumapasok din sa ating isipan at nagiging part ng kung sino tayo sa Yes, buong katawan totoo, natin. Ang ganda totoo. pala yung text na yun, ngayon ko lang siya Mhm. pinakang na-realize although napag-aaralan natin, no, Mhm. na kung maganda yung nakikita ng mata, magliliwanag yung buong katawan. Mhm. Pero kung kadiliman yung nakikita ng mata, kadiliman din ang makikita sa ating buong Totoo. katawan, sa buong pagkatao Mm. natin. So, napakalaki pala ng relevance nito, hindi lamang sa kung ano yung magbibigay ng aliw sa atin, Mhm. kundi maging sa kung sinong karakter o persona yung mabubuo sa atin, di ba? So, kanina sinabi natin, no, nga meron ngang mga paniniwala na Mhm. makukuha tayo mula sa mga drama series at sa mga movies na hindi kasang-ayon ng kung ano ang itinuturo ng Biblia. So ano-ano nga ba yung mga hindi makabiblia mga paniniwala or non-biblical na mga beliefs na maaari natin na ma-adapt mula Mhm. sa mga pinapanood natin sa telebisyon? Ayan, dapat malaman natin 'to, Wilmer, ano, kasi very subtle yung ginagawa ng mga drama series and movies na parang ini-indoctrinate tayo with these Mm. beliefs na hindi natin nalalaman. For Mm. example, yung moral relativism na madalas pinapakita na yung tama at mali ay nakadepende sa pananaw ng isang tao sa halip na magkaroon ka ng totoong basis ng what is right or wrong. Meron talagang standard. Yeah, kasi kung Mm. actually pupunta ka sa Bible, you would know what is right and wrong. Yun yung Mm. tamang basis or pamantayan talaga kung ano yung tama at hindi. Kaya lang Mm. kasi, sa mga palabas na to, parang depende dun sa tao kung ano yung nafe-feel niya na tama, then yun yung tama. Parang Mm, ganun. mm, It's more mm. on subjective. It's more on sa feelings. Parang ganyan. Na Mm. kung ano yung feeling niyang para sa kanya mali, then yun yung mali. So, actually, sa panahon natin ngayon, tawag natin dito ay worldview ng mga postmodern. Na Mm. talagang yung morality is depende kung sa pananaw mo. Parang ganun. Depende sa'yo bilang tao. What makes you feel good, parang ganun. And what makes you not feel right, and then yun yung right para sa'yo. Ano? So, another one is pagpapakita ng kasalanan bilang normal or katanggap-tanggap. Mm. For example, even nga yung sinabi natin sa pornography, no, yung premarital sex sa Mm. mga palabas, parang normal na lang yun. Parang that's Mm. part of the natural world natin. Pero hindi, ano, even sa Mm. Bible, it would say na talagang, even yung lustful na tingin pa lang nga, nangangalo niya ka Mm. na or committing adultery na. How much more yung the act mismo, ano, Mm. outside marriage, ano. So, ayan, karaniwan sa mga palabas, ang gina-glorify ay yung kasalanan, gaya ng pagsisinungaling din, Mm. yung revenge, grabe, laging Mm. may revenge. Tapos yung pagtataksil at kasakiman, yung greediness.
sa halip na ipakita yung mga negatibong epekto ng mga to, kadalasan ginagawa siyang parang kaaya-aya o katanggap-tanggap na siya. Parang norm na talaga siya. Imagine, nino-normalize yung kasalanan. Ang daming mga palabas na gano'n, na parang okay lang na magnakaw, okay lang yung magsinungaling, okay lang yung mangalunya, parang gano'n. But sin is a sin, 'di ba? Pero karamihan sa mga palabas, okay lang yung gano'n, no? And then pangatlo, actually, naghihikayat ito sa occultism or occultismo at maraming spiritualism na tinatawag. Lalo higit, Wilmer, yung mga horror fantasies, movies, mga fantasy movies. Meron dyang magic, merong panghuhula, na even the Bible in itself, talagang we shun spiritism. We shun witchcraft. Parang ganyan. Pero sa palabas, Wilmer, even yung mga pambata, parang yung witchcraft is common lang. Parang ganun. But then, this is the entering wedge of the evil one. Para mapasok tayo yung spiritual life natin, yung pagkatao natin. When we keep on watching and being acquainted with witchcraft, with spiritism, occultism, and all of that. To the point na marami ang nag-iipon pa nga sila ng mga series books ng, can we name it? Parang gano'n. Yung mga Harry Potter, something like that. Bluntly, this is witchcraft. Pero ang daming nahuhumaling to it na parang, is it okay lang? Parang gano'n, na normal lang na may mga witchcraft sa paligid natin. But this is the works of the evil one. No? Hindi talaga tama na even mga bata, they focus on it, they are watching it, they are learning about it. Parang gano'n. Nagkukolekta pa sila, sinusubaybayan pa nila yung sequel, di ba? Totoo. And nakakaakit siya kasi nga series siya or sequel siya. Parang ganyan. So, yun yung isang mga tinuturo ng dramas or movies na hindi dapat matutunan o hindi dapat paniwalaan. Another one is pagtuturo na yung tao ay pinakamakapangyarihan. Na madalas pinapakita sa mga movies na ang isang tao ay may kakayahang kontrolin yung kanyang kapalaran, gamit lang yung lakas niya, yung kakayahan niya, yung isipan niya, sa halip na umasa sa Panginoon. Ang tawag dito is yung yung I, laging ako. Tapos yung parang ang God na, hindi na si God, kundi ako na yung God. Parang ganon. Kaya napakarami ng tao ngayon na na-adapt nila yon sa mga movies and sa mga dramas na pati sa totoong buhay. Parang lagi nilang sinasabi na this is me, this is my decision. Ako parang, may control. Oo, ako magkocontrol sa buhay ko. Hindi mo pwede akong diktahan. Something like that. And to the point na even yung Bible cannot dictate their life. Parang gano'n. Even ang Panginoon, hindi pwede magdikta sa buhay nila. Because they have been watching a lot of these things na gano'n yung tinuturo sa kanila na hindi nila nalalaman, ito na pala yung nagiging karakter nila, ito na yung paniniwala nila. And then marami pa, merong mga baluktot na konsepto ng mabuti at masama. May mga palabas na kung saan yung mga bida gumagamit ng masasamang paraan para sa isang mabuting layunin o kaya ginagawa nilang kaawa-awa yung mga kontrabida upang bigyang katwiran na ang kanilang mga masasamang gawain, So may mga gano'n na talagang parang na-justify. Yeah, na-justify yung means dahil dun sa goal nila, parang gano'n na mabuti. Pero hindi sin is sin, 'di ba? Pero ang daling mabaliko, kumbaga, na pwedeng gawin yung pagnanakaw basta ang goal mo naman is mabuti, pagtulong sa kapwa, parang gano'n. So, kaya sa totoong buhay, ginagaya din nila, So, merong mga maling paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito yung tinatawag natin na reincarnation. Na ang dami-dami ng mga palabas ngayon na namatay tapos nabubuhay ulit. Meron pa nga mga vampire, Meron pa mga anong tawag sa goblin ba yun? Parang mga ganon. Mga zombies. Mga zombies, parang ganyan. Na kahit namatay na sila, nabubuhay pa rin sila. Or meron silang 1,000 years or beyond 1,000 years. O kaya naman ay namatay sila pero yung kaluluwa nila pagala-gala and all. Alam mo, ang isang unang kasinungalingan na sinabi ni Satan kay Eva, you will not die. Ngayon, talamak ang kasinungalingan na yan ni Satanas na halos lahat naniniwala na pag namatay ka,
ay pagala-gala yung kaluluwa Hindi ka mo. agad namamatay Hindi ka talaga. agad namamatay. Pwede kang bumalik, pwede kang ma-reincarnate, ganyan. So, ang dami mga movies, mga pelikula na gano'n. In which, naapektuhan yung paniniwala natin na, ay, pwede pa palang magliwaliw ngayon or, kasi pwede pa naman mabuhay ulit or whatever, Second life na lang yes, babawi. oo, parang gano'n, yung mga gano'n. So, naapektuhan din yung buhay natin at paniniwala natin. At the same time, meron din mga movies na nagpapakilala or nagpapakita na yung tao ay actually katumbas ng Diyos. May mga palabas na nagpapakita na ang tao ay maaaring maging Diyos o magkaroon ng kapangyarihan, super powers, na kagaya ng Diyos, na yun din yung sinabi ni Satan kay Eve, na you will be like God. Imagine. So, ibig sabihin, yung mga drama series, yung mga movies, ginagamit talaga ni Satanas para i-incorporate yung mga doktrina at yung mga kasinungalingan niya para paniwalaan natin, para madaya tayo. Para maging normal na lang. Yes, para maging okay lang sa atin yung mga ganong paniniwala. Marami nang naniniwala ngayon, yung mga superhero, yung mga mahika talaga, and then yung tipong ikaw yung kapangyarihan, parang ganyan, To the Ikaw may point, control. yeah, to the point na even maliliit na bata, akala nila totoo yun. Akala nila that's normal or that's reality. Kasi yun yung pinapakita sa television, yung pinapakita sa screen, sa mga palabas. So we need to be very careful with this kasi madadaya at madadaya tayo ng maraming mga doktrina na hindi tama mula sa mga movies and drama series. Na kung tutusin, kapag iisipin natin, lalo na kung young minds yung manonood nito, wala silang filter para malaman kung totoo. okay ba to or hindi. Di ba? Hindi nila alam kung, ay, ano na to, occultism na to, or kaya ay spiritism na to, o kaya mali na to. Hindi nila alam yon. Kahit nga sa adults, di ba? Kapag hindi talaga tayo fully dwell sa pag-aaral ng Biblia, hindi natin makikita na big deal na pala to pagdating sa mga tinuturo ng Biblia, di ba? Yung pagtitiwala sa sarili ng higit kaysa sa Diyos, ay pinagmulan din ng kasalanan. In essence, kaya tayo nandito ngayon. Totoo. Yung pagpapakita na tayo ay kakapantay ng Diyos, yun din ang pinagsimulan ng pagbagsak, pinagsimulan ng kasalanan. Na para bang pag naging normal sa atin ngayon, at nawalan tayo ng tiwala sa Diyos at mas nagtiwala sa sarili natin, kung paano bumagsak yung lipunan na meron tayo ngayon. Ganun din ba, bagsak yung kung sino man ang whether consciously or subconsciously, maniniwala sa ganung klase ng deception, di ba? So, ang big deal pala talaga niya. Oo, alam mo, Wilmer, even nga, tama ka, even yung mga adult or young adults natin, kasi tinry ko yan sa klase ko na tinatanong ko sila kung ano yung certain belief nila, for example, dun sa state of the dead, dun sa mga namatay na, ano yung mga paniniwala dun. Halos around 90% sa kanila, naniniwala na kapag namatay na, pag-alagala lang yung kaluluwa nila. Or nare-reincarnate sila. Imagine, even doon sa state of the dead pa lang, kasi halos lahat ng mga palabas, ay ganun ang tinuturo. Na kapag namatay ka... Kahit sa mga anime, halos ganun din. Oo, kapag namatay ka, pag-alagala lang yung kaluluwa mo, or mabubuhay ka ulit to a different person, parang ganun. So, it's not biblical, di ba? Pero kasi kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, kung hindi tayo nag-aaral ng Biblia, hindi natin nalalaman. Ay, iba pala yung tinuturo nun. Ay, mali pala yun. Ganun. So, hindi natin nalalaman. Kaya mahalaga that we study the Bible. Yan, amen. So, makikita natin na talaga palang big deal yung pagpili natin ng makabuluhan at makakatulong na mga palabas sa atin. Kasi makikita natin na hindi lamang maapektuhan maging yung ating mga emosyon, kundi lalo higit yung ating espiritualidad, yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos, na kapag yun ang naapektuhan, ay maapektuhan din ang lahat ng ating pananaw sa iba pang mga bagay, pananaw natin sa iba pang ating kapwa-tao, at maging pananaw natin sa kung paano natin papahalagahan yung buhay natin sa ngayon. So yan, napakaganda ng ating mga napag-usapan. No? Kung meron po kayong mga tanong po o kaya mga karagdagan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section, or di kaya ay kontakin po ninyo mga numbers na to. 0917-5643-777 para sa Globe, at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens.
Bago po natin ipagpatuloy ay magbigay daan po muna tayo sa isang magandang intermission song. I don't understand how a God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and He gave me a reason to sing. It's so hard to believe that it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue
sinner like me, a sinner like me. Welcome back po sa ating What Do You Think? Maraming salamat pa rin sa magandang mensahe ng awitin na ating napakinggan. Muli, ako po ang inyong kuyang host, Wilmer Estrito, at kasama pa rin po natin ang ating special guest, si Ma'am Jazel Diaz. At kanina nga, marami tayong napag-usapan tungkol sa paano nakakaapekto sa ating espiritualidad, yung ating pagpili sa mga tamang panoorin at lalo na sa movies at saka sa mga series. So, kanina na medyo nabanggit natin na kapag hindi natin na-filter, maaari tayo maapektuhan yung pamumuhay natin at pananaw natin, paniniwala sa Diyos, maging pagtanaw natin sa kahalagahan ng ating kapwa. Kung hindi natin na-filter yung mga mali na naituturo ng mga movies at saka mga series na napapanood natin. Ang tanong natin ngayon ay paano kaya natin mag-filter kung ano ba yung katanggap-tanggap mula sa hindi katanggap-tanggap pagdating sa mga panoorin natin? Yeah, totoo yan. So maganda, una sa lahat, suriin natin kung naayon ba yung mga tinuturo ng palabas na yon sa salita ng Diyos. Ano? Kung it's biblical or talagang taliwas sa sinasabi ng Biblia. Ano? Kaya lang kasi, Wilmer, para malaman mo yun, para masuri mo yun, dapat alam mo din yung Bible. Dapat alam mo yung filter, di ba? Dapat alam mo din yung standard, di ba? Dapat alam mo kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kaya talaga ang basic is, you study the Word. You study the Word. You study the Bible. You study kung ano yung sinasabi ng Panginoon talaga. Para malaman mo whether it's in line with the Bible or not. Ano? And then pangalawa, iwasan mo talaga yung mga palabas na nagpapalakas ng tukso or temptation sa buhay mo. Kasi, you need to get to know yourself. Ano? Saan ka, ano yung weakness mo? Ano yung pitfall mo na sin? Ganyan. And then, pag alam mo yung mga weaknesses mo, then make sure na yung mga palabas na papanoorin mo ay yung hindi ka dadalhin lalo sa mga tukso o sa temptations. Kasi pag alam mong mahina ka, for example, alam mong mahina ka sa opposite gender, kumbaga ay siguro madali kang ma-attract or somewhat like that, ganyan. Tapos kung ang panonoorin mo ay medyo may mga content ng infidelity, ganyan, and then possible na gayahin mo yun, lalo kang masadlak dun sa temptation mo sa buhay mo, sa weakness mo, di ba? So, kailangan alamin mo din kung ano yung mga weaknesses mo and make sure you don't view things na maglilid pa sa iyo sa lalong temptasyon. Ano? And then, another one, tanungin mo din yung sarili mo, anong epekto nito sa akin? Ano? Pag pinanood ko tong palabas na to, ano kaya magiging effect nito sa akin? Mas lalo ba ako mapapalapit sa Diyos o mas lalo ako mapapalayo sa Panginoon? Ano? Pag pinanood ko ba to, maa-addict ba ako? Alam mo yun? Maa-addict ba ako sa kakapanood? O makokontrol ko naman yung sarili ko to limit my time with this? Or makukuha ko lang yung talagang mabubuting aral na pwedeng ituro ng movie na ito. Ano? And then, maganda nga yung idea na gumamit tayo ng mga reviews or Christians guidance, ganyan. Kasi nakakatuwa, may mga nag-review naman ng mga movies na bago mo pa mapanood, alam mo na kung ano yung tema nung panonoorin mo. So maganda, malaman mo muna yung mga reviews ng movies na yon before you actually watch it. Ano? Kasi hindi mo pwedeng, alam mo yun, sa pagkain, for example, sa pagkain, hindi naman pwedeng kainin mo yung lahat, di ba? Kasi meron mga pagkain talaga na alam mong it's not good for your health. Lalo na kung may allergy ka, di ba? Kung alam mong ina-allergy ka, for example, sa hipon, ba't ka kakain ng hipon? And hindi biro ang allergy kasi papantalin ka, nahirapan kang huminga, di ba? So, hindi mo kakainin. So, parang dun yun sa weakness, di ba? Kung alam mo yung weakness mo, bakit mo kakainin yun, di ba? Ikaw rin ang maapektuhan, ikaw rin malulugi. Totoo, ano. Pero, may mga healthy foods tayo. Alam mo na ito yung healthy para sa'yo. So, yun yung kakainin mo. Ganun din. So, kung alam mo na, maganda yung reviews dito, healthy ito for my personal life, for my spirituality, then you can actually watch it, diba? And then, magtakda tayo ng personal standards na, okay, hindi lahat papanoorin ko, pero
Yung mga Christian movies, yun, pwede yun. Yung mga inspirational movies, yung mga true-to-life story, documentaries na makakatulong sa akin emotionally din, sa emotional quotient ko, why not? Diba? So, may standards tayo. Ako, Wilmer, hindi ako nanonood talaga ng mga horror or thrilling movies, parang ganyan. Kasi, alam ko sa sarili ko na it will teach me a different doctrine. At the same time, anong mapupulot ko? Papatakutin ka lang sa dilim. Diba? Parang magkakreate lang siya ng fear sa akin. Kagaya nun, pag madilim o pag mag-isa ako, magkakreate lang siya ng fear sa akin. So, what for? Diba? So, may mga ganun. Pwede kang maglagay talaga ng mga personal standards mo and the things that you're watching. Yan. And then finally, kailangan mo talaga mag-pray for wisdom. Kasi ang daming ino-offer ng world na mga pwede mong panoorin, ganyan. So, kailangan mo talaga manalangin sa Panginoon ng wisdom for you to be able to choose kung ano yung pwede, kung ano yung tama, what is right, what is good. Ganyan. So, ang daming mga kaparaanan talaga na mapili natin ng maayos, yung mga papanoorin natin. Kagaya nga nasabi ko sa'yo last time, sa last previous episodes natin about it. We even use movies sa aming training ng clinical pastoral education para mag-grow kami personally. So, that means we do reflect on the movies, parang ganon, para mag-grow kami sa aming mga personal struggles or sa mga buhay namin. And then, meron din mga movies kasi na, for example, yung The Case of Christ, ni Lee Strobel, nakakatuwa siya panoorin kasi it will edify you more kung ano yung belief mo sa Christianity, which is yung resurrection ni Jesus. Na, alam mo yun, may mga ganun palang movies na mas mag-edify pa yung doctrine or yung belief mo sa Panginoon. Then we could choose to watch that. Even yung mga movies na like Fireproof, ewan ko kung na-encounter mo na yun. Na it's about marriage, it's about relationship. Na sa tulong ng Panginoon, ang union ng mag-asawa, they should stick to one another. Diba? So, watching those movies would allow you to be better in your marriage relationship, or at the same time, yung kagaya ng Case of Christ will be better in your spiritual walk with God, di ba? So, kailangan talaga matalino yung pagpili natin, May discretion talaga tayo. Sabi meron talagang magagandang materials, magaganda ng mga movies na makakatulong, hindi lang sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, kundi sa tulong sa mo, kahit sa relasyonan sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating community. Kasi, kailangan lang talaga natin ay maging discerning kung ano ba yung maganda talaga. Kaya maganda yung sabi mo, kailangan makinig din tayo sa mga reviews, di ba? Makita natin kung ano yung talagang pinakang maidudulot nito sa atin bago tayo mag-start na mag-invest ng time. Kumbaga, alam na natin kung ano yung makukuha natin. So, napakaganda. Pero, habang nakikita natin ito, meron talagang mga tao na, may-aring ilan ay mga kabataan na talagang nalulung na. Yes. Talagang every time meron makikita silang oras. Minsan kahit walang oras talaga isisingit nila. Minsan nasa trabaho nga pero may pinapanood din na series Totoo. Nakikita ko minsan may mga ganun. Nasa biyahe talagang nakakatutok pa rin. Ano yung masasabi natin doon sa mga tao na sa tingin nila addicted na sila at nararanasan na yung mga effect ng addiction na yun? Paano kaya makaka-recover, makakaahon at makakapagbago? Kasi to be honest, Wilmer, very addictive talaga ang mga drama series. Kaya nga tinawag silang series kasi susundan mo, susubaybayan mo may hook continuously. Palagi. Oo, lagi kang hinuhook niya para continuously panonoorin mo siya hanggang sa matapos. Buti nga natatapos. Tapos, may susunod pang season. Yun na nga. May season pa, may kasunod pa. So, minsan ganun kasi again, it's a business, diba? Gusto syempre nila kumita yung palabas nila and all. So, they're trying everything para mahook ka, para ma-addict ka to it. So, anong gagawin mo pag na-addict ka na? Pag talagang nakakaabala na siya sa day-to-day life mo. To the point na napupuyat ka na, naubos na yung oras mo, yung health mo, naapektuhan na and all. So, una sa lahat, you need to recognize the problem. Dapat maamin mo na there's something wrong. Dapat itigil ko na to, And then, we really need to ask God's help. Kasi kung hindi sa tulong ng Panginoon, ang hirap. Kasi imagine, actually, ganito yan the more you dwell on it, the more na napapalayo ka sa Diyos. Kasi nga, wala ka ng time sa Panginoon, kasi mas pipiliin mo na yun, ganyan. And ang hirap kasing, it's hard to serve two masters. Pag nagiging addict ka na sa isa,
parang hindi mo maiisip yung Panginoon, hindi mo maiisip to dwell on God kapag ito na yung pinofocusan mo. So you need to admit it, na there's something wrong, na hindi na to maganda para sa akin, and then you come to God, talagang humingi ka ng tulong sa Panginoon. And then you need to put, you really need na magbasa ng salita ng Diyos. Kasi yun talaga yung makakatulong sa atin to overcome, yung mga struggles natin, yung addiction natin. And then we need to do something, konkretong action plan, kung ano yung gagawin natin. For example, yun nga, another one is yung alternative nga. Pwede tayo magkaroon ng alternative. Ako, ang usually ginagawa kong alternative is listening to audio sermons and audio books, parang ganyan. Kasi kung learning lang naman, ang kinukuha natin sa mga movies, kung pag-aaral lang naman yung kinukuha natin sa mga movies, ang daming audiobooks, Wilmer. Ang daming mga lectures. For example, madalas ko rin pinapanood is yung Focus on the Family na lectures about parenting and marriage, ganyan. So, mga podcast, ganyan. And yung mga audiobooks nga ni Ellen G. White. So, instead na mag-dwell ka sa mga series or drama na konti lang yung natututunan mo, meron kang alternative na pwedeng puntahan, So, that's a concrete action to combat it, Parang challenge din siya na, sige, manood ka ng movies, pero patibayin mo na yung filter mo. Okay, di ba? yeah. Parang ganun. Patibayin mo na yung filter mo para malaman mo kung ano yung dapat at hindi. Totoo. So, kailangan mo ulit mag-aral ng salita ng Panginoon. Kailangan mo ulit Yes, mag-dwell totoo. sa mga makakatulong na mga bagay. Pero ang catch dun habang nagde-dwell ka dun, mas mawawalan ka na ng interest na manood ulit. Ganun na nga. Ganun nga talaga yung nangyayari. Parang nawawala yung taste buds mo dun sa mga drama series, sa mga movies, kasi mas marami kang natututunan dun sa pinili mong alternative, which is nakita mo mas kapaki-pakinabang. which is mas kapaki-pakinabang talaga, So yun, ano pang practical things that we can do is actually time management talaga. Kung pwede nating maglagay tayo ng to-do list talaga, para instead na, alam mo kasi sa vacant time pumapasok yan pero kung meron tayo mga kailangan talaga i-achieve sa buhay, may mga talagang kailangan tayong gawin at tapusin, then ma-occupy yung time natin. Sabi nga, yung idle time, yun yung workshop ng Evil One. Pag may mga idle moments tayo. And then, let's ask help also sa ating mga Christians, mga kakilala natin. Manghingi tayo ng tulong so that we will be able to overcome it. At alam mo, malaking tulong yung mga religious activities. Yeah, kasi pag nag-involve ka sa mga religious activities, talagang na-occupy yung time mo, the same time, nakakalimutan mo yung mga ganong bagay. At natututo ka rin, syempre, tungkol sa Diyos. So, ang galing. May mga paraan talaga for you to overcome the addiction. If you would dwell on more spiritual things talaga. And maraming way ang Panginoon. Kasi mas engganyo, ako to be honest, Wilmer, mas enticing yung actual na buhay. Kaysa yung mga pinapanood mo sa palabas lang, So, why not experience the real life, in its real sense? At makikita mo mas marami kang matututunan. At saka yung mga fictional na characters, makikita mo na mas magandang i-appreciate yung mga totoong tao. Yeah, totoo. Makikita mo na mas marami kang matututunan sa kanila. In a sense na kahit pa hindi sila nagtuturo sa'yo, pero pag i-reflect mo, bakit nila ginawa yun? Ano nag-effect nun? Pwede ko rin ba yung gawin sa akin sarili? Pwede ko bang iwasan yun para hindi mangyari kung ano yung nangyari sa kanya? Kumbaga, katulad ng sinabi natin last time, created tayo as social beings. Diba? So, talagang marami tayong matututunan kung makikipag-interact lang tayo sa ating kapwa na social. Totoo. Diba? Although, syempre, part din na kailangan din natin aralin yung paano makipag-communicate ng ayos, paano makakaroon ng proper understanding sa pananaw ng iba. Pero, part yun ng learning. Hindi natin matututunan kung hindi tayo makikipag-interact sa iba. Part yun. At
makakatulong yata sa atin in the long run kapag natutunan natin yung mga ganun na klase, yung mga essential skills pagdating sa totoong buhay. Kaya nga sabi ko sa'yo, Wilmer, affected talaga yung mga religious activities kasi you fellowship with other people, you talk to other people. You know their struggles too. Yeah, you get to know them, ganyan, and nakikipagkwentuhan ka and all. Kasi actually, yung mga drama series is about real life. Kumbaga, kung kaya nga nila i-akma talaga na tugma-tugma sa totoong buhay, yun yung goal ng mga movies and drama series. So meaning, kaya tayo naaakit doon, o kaya tayo na-entice doon, kasi malapit sa totoong buhay. So why not experience talaga yung totoong buhay mismo? And makikita natin mas meaningful, mas talagang relevant, parang ganun, and mas mag-grow talaga tayo sa mga totoong buhay na experiences. Yan, amen, amen. So napakahalaga ng mga nakita natin, no? May paraan kung paano tayo ay makakapanagumpay kung sakaling tayo ay malulong dito nga sa impluwensya ng mga pinapanood natin na mga movies at saka mga drama series, ano? Yan, so napakaganda ng ating mga napag-usapan. Nakita natin na meron talagang pag-asa kung sakaling malagay tayo dun sa sitwasyon na parang nalulong na tayo dito sa panonood ng sobrang daming drama series, mga movies na hindi na natin napapahalagahan yung mga responsibilidad natin at saka maging yung ating pakikipag-interact sa ibang tao at lalo tigit yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos. So, napakaganda nun. Ano naman kaya ang mga opinion ng ating mga kabataan tungkol sa topic natin ngayon? So, kabataan, what do you think? Sa panahon ngayon, madami naglalabas ang series and movies. Para sa akin, sa pagpili, kailangan masuri mo talaga yung mga feedback or reviews nun para makita mo kung effective ba talaga to sa daily life mo. Para sa akin, nag-grow naman ako sa mga panonood nun, lalo na sa mga emotional base, psychological base, personal base, kasi mas nakikilala ko yung mga tao through watching. Dahil di lang pagbabasa ng mga or identify ng words yung sinasabi nila, kundi yung paano nila i-deal yung daily life, kung paano nila ikaharapin yung other person, parang siyang background check, parang background na siya para sa akin. Yan, so maraming salamat po sa ating kabataan na nagpa-interview about what does she think sa topic natin today. So, ano yung masasabi mo sa insight na shinare ni Gia? Well, totoo yun. Sabi niya nga, Wilmer, na kailangan talaga before you view a movie or a drama series, alamin mo yung mga reviews about it kasi may nauna na talaga sa'yo na nanood noon and all. And pag alam mo na hindi siya magko-contribute to your life, or sa self-growth mo, or sa spirituality mo, you need to say no. Hindi porket trend yan, panonoorin mo yan. Kasi, alam mo yun, ang daming pwedeng ituro niya na negative or wrong principle sa buhay mo if you dwell on it. Lalo higit kung hindi ka handa, kung hindi ka naman based sa Bible yung mga prinsipyo mo sa buhay, madideceive ka talaga, madadaya ka talaga, Kaya ang ganda na, yes, that's one of the practical way to choose correctly yung mga pinapanood natin, to know the reviews. Kung pwede nga magtanong ka sa kaibigan mo o sa mga magulang mo, Mami, ano po bang masasabi nyo dito? Or Daddy, ano masasabi nyo dito? Or sa kaibigan mo, uy, kamusta itong palabas na ito? Ganun. Kasi, ang hirap na mag-dive in sa isang bagay na, again, it's very addictive, diba? Parang pwede kang tuloy-tuloy niya na panoorin mo hanggang sa matapos and all, And masayang oras mo, imagine. And then later on, pagkatapos mo mapanood, sabihin mo, ano yun? Ano nangyari? Parang, ano natutunan ko? Parang ano yun? Parang nagsayang ako ng oras. Ano mo yun? Oo. So, maganda yung insight na binigay niya sa atin. Totoo yan. Although, maganda rin yung sinabi niya na may parts na sa pamamagitan ng mga bagay na pinapanood natin ay natututo rin tayo tungkol sa ibang tao. Napag-usapan natin din last time yun. So, culture ng iba, nawawala yung prejudice natin, naging open-minded tayo sa differences na meron tayo sa isa't isa. Pero, ang isa sa mga natatandaan ko rin na na-share natin ay pwede nating matutunan yung mga ganun sa ibang mga bagay na hindi natin kailangan makuha yung mga side effects na kung manood tayo sa movies or sa drama series, di ba? Kasi katulad sa mo, lagi may mga snippets ng mga wrong mga beliefs and doctrines wrong na mga principles. Kaya
kung gusto natin matuto kung paano mag-appreciate ng ibang tao, merong ibang paraan. Mag-aaral tayo ng ibang mga aklat, di ba? Mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, makikita natin kung ano talaga yung worth ng tao. Makakapag-cultivate tayo ng totoong respect para sa iba dahil nakikita natin ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Panginoon at kahit nga makasalanan, ganun na lang ang pagpapahalaga ng Diyos na siya na nagkatawang tao para ibigay ang kanyang sarili kahit sa mga makasalanan na kagaya natin. So makikita natin ang respect natin ay hindi lang para sa mga tao na nagpapakita ng mabuti, kundi maging sa mga masasama na may pinagdadaanan, same yung respect, same yung value na mapapakita sa ibang tao. Kaya, kung gusto natin ng learning, hindi kasi, minsan, hindi ko nakikita na kaya manonood ang isang tao ay dahil lang gusto niya mag-learn. Talagang gusto niya ay ma-entertain, di ba? Ang iniisip ko ay, ano ba yung reason, ba't kailangan ba natin dumating sa point na kailangan natin ma-entertain? Dahil ba marami tayong mga struggle sa buhay, so kailangan natin na kalimutan muna ng konti yun kahit papaano. Dahil marami ba tayong mga problema, kaya kailangan natin mag-escape doon kahit papaano. At dahil din siguro meron tayong indwelt na longing para maging masaya. Di ba? So, pero kapag iniisip ko yung root ng mga yon, halimbawa, yung para maka-overcome ng stress, pangalawa, para makahanap ng sense ng happiness, makikita natin lahat yun sa Panginoon. Totoo. Di ba? Lahat yun makikita natin sa Panginoon. So, kung gusto lang natin na ma-entertain, merong reason bakit gusto natin yun. Actually, kung mababasahin natin ng Bible, ng talagang, dun sa makalalaman natin yung mga backgrounds nun, yung context nun, maraming entertainment sa Bible kung tutusin kapag babasahin natin yun. Pero, di naman ako nagsasalita na para bang ito lang yung paraan. Para bang ito yung paraan talagang na dapat ito lang yung gawin ninyo. Pero ang gusto kong sabihin ay yung lahat ng longings na meron tayo ay masasatisfy sa pamagitan ng pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Yung mga hinahanap natin sa ibang mga bagay, whether movies, online games na pinag-aralan natin, social media na nasabi natin, lahat ng mga longings behind those, ng mga actions na yon, masasatisfy kung tayo ay merong mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. So, walang side effects. Mas masaya lang lahat. Totoo yun. Kasi minsan ang hinahanap natin yung panandalian na kaligayahan or pleasure. Or yung pleasure nga Pero ang gusto ng Panginoon sa atin is true joy. Yung totoong happiness. Yung totoong kaligayahan. And that could only be found in Him talaga. And amazingly, kapag nahanap mo yung joy na yun, parang it satisfies your soul, wala ka nang hahanapin pang iba. To the point na at peace ka and content ka, even to the simplest things in life. Kasi nga, you're happy about who you are in God and who is God to you. Something like that, And alam mo, Wilmer, hindi ko rin manalify yung fact na our Gen Zs are struggling right now. Na minsan, kadalasan, hindi na sila na-entice with the actual book, but they want movies, they want videos, something like that. They want visuals, di ba? And aminado tayo dyan na yung mga Gen Zs natin, this is also one way of their learning, mode of learning, yung mga videos, yung mga nakikita at napapanood nila. Parang nga hirap-hirap sa kanila to stay in a book for long. Na letra lang yung nakikita nila. It's so hard for them, Ay, ang tanong sa atin, how do we guide them? How do we lead them to better decisions in the things that they're watching? Ganyan. Kaya, I also salute yung mga Christians na nagpo-produce ng mga good movies, ng good contents, ng mga good videos. Kasi talagang they're putting all their creativity in it para talaga ma-benefit yung mga Gen Zs natin. Na ito lang yung way nila para mag-grow at para makilala din ng Panginoon. So, ang dami na ng mga online videos, lalo higit sa YouTube, na documentary film, nature film, Meron mga Bible project. Bible project. Even ang dami-dami. Even yung Bible stories na animate nila. And so, very, very enticing, and educate din tayo in these Bible stories. So, we pray na gamitin ng mga Gen Zs natin yung marami ng mga videos or mga movies na actually would lead them closer to God and would educate them more of the Bible principles. So, i-guide lang natin yung ating mga kabataan to those kind of mga palabas. Yan. So, napakaganda ng ating napag-usapan tungkol dito sa ating topic ngayon. May kinalaman sa
paano nakakaapekto yung ating mga pinapanood, drama series man or movies sa ating espiritualidad. So, ang media ay may malaking impluwensya sa ating buhay. Kaya dapat tayo maging mapanuri at manatiling matibay sa ating pananampalataya. Tandaan natin yung sinasabi sa Philippians 4:8, piliin natin ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Huwag nating hayaang lasunin ng maling media ang ating isipan at puso. So, para tapusin ang ating discussion ngayon, hilingan natin si Ma'am Giselle sa isang panalangin. Ayan, tayo po'y manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat sa kabutihan ninyo na in spite of the fact na maraming itinuturong mali ang mga drama, sa mga series, sa mga movies, Panginoon, ay patuloy niyo po kami inilalapit sa inyo, ginaguide niyo kami towards the words from the Bible na narito ang katotohanan. Tulungan po kami na ma-embrace ang katotohanan na nagbubuhat sa inyo upang hindi po kami madaya, Panginoon. Tulungan din po ang mga kabataan sa panahon ngayon na maging matalino sa pagpili ng kanilang mga panonoorin. Nawa, Panginoon, tulungan din po ang mga magulang na i-guide ang kanilang mga anak. Ganoon din naman ang kanilang mga sarili na maging mabuting ehemplo sa kanilang mga anak at sa mga nakakabata, Panginoon. At nawa, O Diyos, tulungan po kami na mas maging matatag pa po sa aming mga spiritual life, sa aming relationship sa inyo, at makita namin ang tunay na kaligayahan sa pagkakaroon ng Kristo sa aming mga buhay. Upang, Panginoon, you would be our joy, you would be the focus of our lives, and we would enjoy every moment that we learn from you, that we learn about you, and that we commune with you. Kaya maraming salamat na diringgin niyo po ang mga panalangin at ang patuloy na biyaya at pagpapala po ninyo maranasan naming lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen, amen. Yun. So maraming salamat ulit, Ma'am Giselle, sa isa namang makabuluhan na usapan na ating nagawa ngayong mga oras na ito. Salamat din po sa ating mga viewers at listeners. Kung wag po rin po kayong mahihiya na magtanong or mag-comment sa ating pong comment section, or di kaya i-kontakin niyo po ang mga numbers na to. 0917-5643-777 para po yun sa Globe, at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating programa para sa susunod at makabuluhang talakayan. Sa susunod nating episode, patuloy natin pag-uusapan ang mahalagang usapin ng espiritual na kalinisan. Paano mananatiling dalisay ang ating isipan sa digital world. Samahan niyo po muli kami. Dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.